walkie-talkie na lang tayo. Ayun, walang Apple Watch si Kuya Earl. Paano mag-walkie-talkie with wala si Kuya Earl? Hindi ka namin friends. I think ang kalaban mo doon, Kuya Earl. Challenge ko lang. Kasi confidence... Wala akong kalaban, Ate Pepper. Hindi. Only myself. Hindi. Kalaban mo yung mga nasa outer space. Pahinga ko ngayon, may training ako mamaya. Ano kasi yan, man, kaya ikaw yung naging finale. Nag-absent ka kasi nung sa schedule mo. Tingnan mo, nasisi pa nga. Kasi, Na it's a response na you can't control. Di ba kapag naiinggit tayo, masasabi mo ba, wag ka mainggit, hindi mo kailangan na iPhone 17, pero napapanaginipan mo. Ganon. Gusto mo yung orange, ganon, di ba? Government kasi. na-miss mo na ba yung mga government? Ayoko, B? Ayoko, B? Ano, kunyari nasa Quiapo ako, ilalabas ko ba yung iPhone ko? To encourage them to be great. To be great robbers. Na instead you salt na, ay bakit siya maganda ako, hindi magpaparitoke ako. Kukontakin ko na si Doc Yapi, yung mga ganon. Pero si Lord sabi, pretty ka, mayaman ka, matalino ka, pero mabaho kilikili mo. Kung feeling mo na-call out ka sa episode na to, comment. Kung feeling mo na-trigger ka. Kung feeling mo na offend ka namin, please call 0915-772. Magandang gabi, good evening, happy Friday everyone. Ngayon lang ulit ako nakasali. Kamusta naman kayo? Sino ba nandito? Nandito si Casey. Hello Mariel! Open naman kayo ng camera. Pakita naman kayo sa Friday night. Nakapang-gimmick na ba kayo ready to Ang luma ng gimmick, parang wala na sa hinagap ko yung gumigimmick ng Friday. Parang wala na tayong time, matulog na lang tayo, no? Asan si Jana? Ano si Jana? May nag-message pa kayo tayo. Si Jana dapat po may intercom. Pag i-message nyo, buligligin nyo. Nandito siya kanina. Jana. Book Club. Ayan, tingnan mo. I summon thee, Jana. Ganun. Jana, alam mo, regalo ko sa iyo intercom. Para i-intercom na lang kita dito sa desk. Grabe naman, na-miss niyo ako agad. Nagtatrabaho ka naman talaga ng marangal. Sobrang namang clingy na mga tao dito. Kung regaluhan mo ako ng intercom, may nakita na ko yung Holy Land, isi-send ko sa iyo. Seryoso ko lang. Send me. Tuloy mo na. Go, mag-walkie na lang tayo. Ayun, walang Apple Watch si Kuya Earl. Paano mag-walkie-talkie with wala si Kuya Earl? Hindi ka namin friend. Okay. Medyo mag-start na tayo kasi medyo may recap pa tayo baka abutin tayo ng alas 12, may training pa ako. The end of an era. Kasi pang ilang libro na natin to? Pang 5 na ba? Halos ganun na 5. Okay. So marami ako na-miss na chapters, yung mga previous chapters. Ginawa niyo na naman akong mampinali. Finale. Okay, ito na. So final loss of power. So ito yung last 3. 46, 47, 48. To be honest, di ko siya nabasa, pero through the power of technology, teknolodya. Gusto tayo today. In a nutshell daw, yung mga first few chapters is it helped us parang may common theme. So ipapakita naman common theme. Parang ang common theme is to understand people, to shape the perception or not necessarily reality, but shape the perception. And you guard kung ano naman yung power na accumulate mo. You have to protect it. So yun yung theme ng mga laws na pinag-usapan natin. Hindi ko na maalala yung mga naka-48 na ba talaga tayo? Yung 45. Naka-45 na tayo. So dami nun. Pero ito daw, last 3 is all about balance, it's all about humility and flexibility. So ito na, I think, ito na yung parang icing on top of the cake. Ito na yung last
secrets na kailangan nating gamitin after knowing all of the foundations of laws. Ayan. Pero before we proceed with hirap mag-review. Parang may training ko. Dapat pahinga ko ngayon. May training ako mamaya. Ano kasi yan, man, kaya ikaw yung naging finale, nag-absent ka kasi nung sa schedule mo. Tingnan mo. Nasisi pa nga. Kasi, Okay. Again, ang power is neutral. It's not good nor bad. It's really a matter of how you perceive it and how you wield it as a person. Yan. So, ang core principles daw dun sa mga first few laws na diniscuss natin is that may mga rules, di ba? So, the laws are actually rules of the game. And human nature is actually predictable. If you know the rules, if you understand people, then you can navigate the rules of the games. Tapos, syempre dapat strategic ka, hindi ka emotional. And perception is key. Actually, perception is even more important than reality. Kasi sobrang powerful. Perception pa lang actually. And then, independence. Independence means you don't rely on anyone. And that way you can maintain the control in your power. So just to recap, dun sa mga laws na diniscuss natin before, and they have common themes, diba? So foundations of power would be, naalala ko pa to, never outshine your master, never put trust in your friends, and learn how to use your enemies, conceal your intentions. So ito yung mga foundations of power, and always say less than necessary. Yan. So medyo ano pa siya tayo dyan. We lay the foundations ng power. And then, after that, after nagawa mo na yung mga first 4 na yan, is you build your influence. Siyempre, dapat strategic ka kung sino yung mga interaction mo with other people. Like, you have to learn to keep people dependent on you. Tapos, you have to appeal to self-interest and always take the credit. And ano din, minsan kailangan mo din mag-command ng attention sometimes. May mga contradicting minsan na mga laws, but I think that's gonna be emphasized dito sa last few chapters kasi you use certain law of power depende talaga sa situation. Sometimes you need to command attention, sometimes you need to say less than necessary, di ba? So it really depends on the situation. So that's the beauty of knowing these laws kasi there's a law for a certain situation, kung ano man yung current situation. And then, the third theme would be defending and expanding your power. So, crushing your enemies, using absence. So, ito na yung talagang mga, medyo, mga alas. Ito na yung mga alas talagang, kumbaga ito yung mga alas mo dito. Do not commit to anyone. So, ito talaga yung pinaka, I think, medyo, yung mga OA na laws na pwede natin gamitin kasi talaga medyo extreme na siya. Tapos, discovering ito wala ako nito discover each person's thumb screw kung what makes them tick. And then, be royal in your own fashion. Act like a king to be treated like one. Yeah. Tangan prima donna tayo. And then, ito na yung shaping the way people see you or yung perception, managing perception. As a form of strategy. So, art of timing, you're behaving like others, pero you're thinking differently. And then, you don't, hindi ka nagse-celebrate pag nakakita ka ng free kasi, if it's free, there's something behind it na may hidden cost, di ba? So, and then law 43 would be work on the hearts and mind of others. And then, of course, yung change management, di ba? Hindi lang sa project management, may change management, then meron din sa law 45. So, that's just a quick recap kasi mamaya, syempre, may may pa-reflection tayo, di ba? So, ayan, balikan nyo lang din. I hope na medyo naalala nyo ng konti yung mga talaga naglinger sa inyo ng mga laws na pinag-usapan natin before. So, take notes para kung merong certain law that really resonated with you, ayan yung ating review notes. Okay. Yung totoo, sino pong nagbasa?
Sino pong nakapagbasa? Oh, wala. Tumawa lang si Ying. Ying kung gusto kong tawanan. Friday na Friday. Dahil hindi rin naman ako nagbasa. Yung libro ko nasa law 38 pa rin. Ayan, nakabuka sa sa reading ko podium. So, Law 46. Ang nagustuhan ko dito sa Law 46 is I think very relevant siya in today's world with the rise of social media, 'di ba? Yung rise ng mga influencers, so ganyan. I think yun yung una kong naisip about Law 46. So, it's never appeared too perfect kasi mas destructive daw kasi yung envy compared sa hatred. Kasi pag hatred, it's a front, I hate you. Pero yung envy kasi it's hidden. So hindi mo alam somebody is destroying you behind your back kasi they don't really show it upfront na actually naiinggit sila sa'yo. And where does that stem from? Usually kasi if you're too perfect, kasi hindi sila makarelate, parang hindi sila naniniwala. Parang fake na, totoo ba? Maganda na siya, mabait pa, makinis pa, maputi pa yung kilikili niya. Nakakainis, di ba? Hindi siya nakakatuwa. Tapos well-off pa sila, ganun. Nakakainis. Kaya nga sabi ni Lord, sige Eliza, talented ka, matalino ka, pero hindi ka makinis. Kasi sabi ko nga, makinis ako, araw-araw ako nakatanga. Pero si Lord, sabi, pretty ka, mayaman ka, matalino ka, pero mabaho kilikili mo. Fair si Lord, sabi niya, kasi magtatangga ka araw-araw, baka nakabikini ka papuntang office. Hindi pwede. Tatanggalin ko yung perfection sa'yo. So, yun daw yung danger ng perfection. Paano nga kung perfect naman talaga siya? Dati nga parang akala ko si Piola, ay baka sinasabi lang nila yun kasi hindi sila makapaniwala na perfect si Piola, pero bakla siya. So, pero hindi ka alam. Baka may pagpapato po. May pagpapato. So, ganun daw pag parang ang itsura mo is parang perfect ka, hindi sila nagtatrust sa'yo kasi hindi sila makarelate, hindi sila makakonect kasi talagang imposible. And mas lalong nasusugatan yung ego nila kasi mas lalo silang nai-insecure. So, in today's world nga, influencer, di ba? So, ayan, lalong parang na-magnify yung itong situation na to kasi kita natin lahat. So, marami silang tagahanga, pero madami rin silang basher. And actually, sa basher sila kumikita, hindi sa mga tagahanga nila. Yun daw yung totoo. Kasi yung basher daw talaga nagpapayaman doon sa mga influencers. Sila yung nag-add ng comment, di ba? Kasi yung iba naman na-appreciate na tahimik lang sila, silently admiring you from afar. Pero yung mga basher talaga, yung talaga nag-add ng comment. So, mas mataas ang traction ng channel mo, ng mga content mo, di ba? Well, yun naman yung good side doon, yung mayaman ka dahil sa mga bashers mo. Tapos, ano pa yung naano ko dito? Naisip ko lang yung culture natin sa Philippines na parang pag sinabi, uy, ang ganda ng forma mo ngayon, pero tayo pa nga Pilipino, hindi ba, luma nga to yung ano ko lang to, nakita mo lang to sa kung ano lang nadampot ko dun sa, yung parang lagi hindi natin kayang mag-accept ng, hindi natin kaya mag-accept ng papuri ka, lagi nating dina-downplay na, ay, hindi. Parang si Edge, laging hindi yung first sentence. Yung first lang, Filipino thing lang. I think it's an Asian thing. It's an Asian Kasi daw parang growing up, lagi nating yung grading system natin. Hirap tayong tumanggap ng compliment. We're always pinned against each other. Kailangan, kunyari pag second ka, hindi siya worth celebrating kasi dapat first. Kapag runner-up ka, hindi worth celebrating. Kasi Elaine, how do you feel about the Law 46? Ano? Government kasi. na-miss mo na ba yung mga government? Ayoko, V. Ayoko, V. May karamay na siya si si Casey. Oo. Nag-ano kami, nag-trauma dump kami ni Casey. Lagi pagkapasa ko wala ng ganun sa government, ganun sa DepEd, ganun sa SWD. Tapos sa susunod may representative ang DOH. Oo, yes. DOH, Charing. Ano ba? Paano bang isi-share ko? Ito, may tanong. So, hindi ko rin alam kung paano sagutin ito. Pero sabi, how do you show, kasi dapat parang, mag-show ka ng vulnerability. Parang sa interview, di ba? Tatanungin ka, ano yung mo, weakness mo, ganyan. Pero dapat,
Oo. No, hindi weakness. Hindi against sa'yo. Ganun. Diba? Yes. Anong Pag sa management role daw nang, dapat marunong kang mag-ano ng vulnerability. Bawal mong i-twist yung weakness. Oo. Hindi, nakita ko lang dun sa isang headhunter na headhunter siya, may content sa TikTok. Sabi niya, kapag daw nag-apply ka for a management role, tapos ang weakness mo ay, alam mo yung parang work too hard, gano'n. I work too hard. Oo. Sarah. I'm a team player, yung parang ayaw kong naiiwan yung iba, yung mga ganon. Pag yung ang weakness na sinabi mo ay hindi naman talaga Hindi ako weakness, marunong negative daw yun. ganun. Negative daw yun. Hindi ka champion, yung mga ganon. Saka ang Pero sinasabi din kasi, di kala ba? ko rin Filipino siya, pero Asian thing pala talaga siya, as in, Hindi katulad sa Mas- Western. Hindi katulad sa Western. Ay, thank you. I bought it. oh, sa Western naman, Hard for they this. celebrate even the smallest things. Kasi ano sila, talagang pinag-arapan, so proud sila. Tayo naman kasi parang tinuruan kasi tayo na, uy, kamayabang, dapat humble ka dito, hindi yung, talaga maganda talaga ako, ganun. Oo. Hindi Saka yun yung false humility. Dapat ka lang, humble ka lang palagi. Yung confidence ay twisted as arrogance kapag arrogance sa lagi. Kahit confident ka lang naman or parang you feel na enough ka as a person. Minsan parang, ay, yabang naman neto. Wala man lang Di man lang nagpaka-humble. Ang dami dito, key strategies, display harmless vices to seem more relatable, emphasize luck over skill in your success. Ito na, pang-tweak nga to ng job interview. Emphasize luck over skill in your successes. Allow others to share in your victories. Pero mahirap to Bigyan ka ng situation pero ganito gagawin mo. Bibigyan ka ng star method interview. Mahirap i-tweak. Hindi na kasi nag-interview Maswerte ako. Uy, pinag-star ko nga si Elisa Kailangan naka-star kayo para mag-interview kayo. Requirement ko yun. Appearing flawless daw provokes envy and resentment. Kasi people dislike you. Kapag you seem superior than them. Tapos, envy kasi din is a silent enemy compared to hatred. And to stay powerful, you have to appear. Medyo natakilin natin to before na parang, yung you have to dress na na basic lang, hindi mo ipakita na superior ka, ganyan, mayamang ka, ganun. Tapos, show small weaknesses or share credit. Let others feel superior to you occasionally. Anong experience nyo sa envy? Ganyan. Anong experience nyo sa being too perfect? Baka naman feeling nyo sarili nyo perfect kayo, di ba? Who knows? But huwag natin pangunahan yung mga tao dito. Ano ba? Sa experience ko? Hindi ako naniniwala kung lahat tayo perfect kasi gawa tayo sa wamis ni Lord. Ikaw, Elaine, anong experience mo? Sa experience ko kasi ako yung tao na so super nega. Like kunwari, may hindi pa nangyayari. Kunyari, nag-uusap na kami ni hubby. Tapos ang problema kasi dyan, ganito Ganito. Tapos parang puro ako ganun. Tapos, basta lagi kong Wala nang tiwala agad. Parang ganun. Basta tapos issues ko siguro. Tapos hindi ako ganun ka-confident yun nga. Yung kinalakihan ko and experiences ko. Ganun. Yan na. Yun na yung mga upbringing natin, mga childhood trauma. Childhood trauma, ganyan. Ikaw, Ying, na-experience mo ba to na you're too perfect? You're too perfect. Or naingitan ka or for me kasi, speaking of upbringing, pinalaki kami kasi confident. So, hindi confident. Paki-correct lang. Confident. Tapos yung, for example, sabihan ka, maganda ka. So, yung respond namin, hindi yung normal for today siguro na parang gaya lang sa'yo or whatever. So, sa amin, it's thank you. Parang, I know, thank you. Parang, no, right? So, yun. Confident. Siguro din kasi sa estado rin kasi ng buhay nyo, di ba? Or sa level of status ng family.
'di ba? Kasi Or pag hindi ka mag-seek ng approval siguro. Kasi minsan doon din lumalabas eh. Na parang, okay, ganito ako and I'm okay being this way. So, thank you. I know. ikaw Jana, may share ka ba? Eh baka may instances ka na feeling mo perfect Ah. or na-humble. Feeling mo perfect. Feeling mo Ano perfect. naman yung line of questioning? Walang question. Sure kasi hindi ako perfect. Ano naman po, sure naman po kung hindi ako perfect, pero sure din ako na malakas yung kapit ko kay Lord. Connections ba? Connections. Pero ano rin, ginagamit ko to when I introduce myself to new people or to groups. Ang lagi ko natatandaan dito, sinabi sa akin yun dati ng friend ko na, you do not have to appear as the smartest person in the room agad. Kasi, parang if you're the smartest person in the room, dalawa lang yan. It's either people will appreciate you for being smart or will see you as a threat kasi you're smart. O parang, kaya you don't have to act na, ay, alam ko lahat, kaya ko yan. Kahit mo, go. I appreciate kung kaya mo talaga kung totoo. Pero, at the same time, medyo i-weigh mo rin yung audience mo, yung people na kasama mo. Because not everyone is emotionally mature to accept na, may ahead sa akin, may mas magaling sa akin. Hindi lahat ng tao kaya i-accept yung fact na may mas magaling sa kanila. So, minsan ilulugar mo din yung sarili mo. Kasi yung envy is something na hindi mo nakokontrol. It's a response kasi it's baka something na yung galing sa childhood mo na hindi mo siya na resolve na issue. Ganon. Na it's a response na you can't control. Di ba kapag naiinggit tayo, hindi mo so masasabi mo ba, wag ka mainggit, hindi mo kailangan ng iPhone 17, pero napapanaginipan mo. Ganon. Gusto mo yung orange, ganon, di ba? Hindi siya, parang hindi siya something na premeditated. You feel it instantly kapag na-feel mo na you envy something or you're jealous. So, something siya na takes emotional maturity. Kaya, kailangan ilugar mo din yung sarili mo para hindi ka ma-evil eye, friends. Because evil eye is real. Alam, ayun pa yung naalala ko dito kasi nag-contradict siya dun sa saan ba to? Yung movie about playing small, ganyan. Kasi dito, parang you have to show your weakness, ganyan, kasi ayaw mong matrigger yung mga insecurity ng mga tao, ganun. Pero dun kasi, dun sa, ano ba to, Coach Carter ba yun? Parang don't play small. You're playing small, that doesn't serve the world. Kasi, Ay, kay Nelson Mandela yun. Love it. ayun, kay Nelson Mandela daw, na parang, kasi nga, you're playing small because ayaw mong ma-insecure yung mga tao sa paligid mo, di ba? Pero kasi, if you allow yourself to show your greatness, you also subconsciously give permission to others to be great, di ba? Kasi parang, ililimit mo din sila because you're putting that limitation na, hindi ko pwedeng ipakita kasi may insecure sila. You're playing small. Pero you have to think of it in parang the other side naman na parang by showing greatness, you give permission for other people to also be great. Yun lang yung medyo na-contradiction ako dito. Ano, kunyari nasa Quiapo ako, ilalabas ko ba yung iPhone ko? To encourage them to be great. To be great robbers. To be great snatchers. Ayun lang. So, kaya nga sabi yung sa last long nga kasi na parang you play, iba-iba yung rules of the game and you play different cards at different times or a different situation. So I think it's the discernment when to use that particular law. May discernment. Discernment. Okay. Hindi ko alam yung A Tale of Two Men. May tale na sinabi dito eh. Nandito ba? Naka-explain ba dito? Wala basta. Paki-search na lang, paki-picturean tapos paki-search na. I-google nyo guys, sayang naman yung internet nyo. Sayang yung Anli. Oo. Gamitin nyo yung Google. Sayang naman. Ay, ChatGPT tayo.
Feeling ko ito yung mga medieval stories na masyadong magaling. Alam mo ate, mas magiging maganda yung presentation mo kung yung picture nagsasalita, kinuwento niya yung tale of two. Ano? Suggestion. AI ako, no? Oo, dapat ini-AI mo to. Wala Basta na yung chat hindi- ko, guys. May chat ako dito kanina eh. Baka nasa Gemini. Basta kasi magaling siya kaya pinatay siya. Yun ang alam ko. Chismis. Ito. Ito yung isang gusto kong tanong eh. In the workplace, is it better to appear competent or relatable? Why or why not? Yan. That is the question. Ano yung paulit niya? What is better, to appear competent or relatable? Saan kayo? Doon sa competent or relatable? Kuya Earl, ako muna, tas ikaw. Ay, si Pepper may sasabihin. Ayun, ano niya na Pwede yun. pila to pila. Exit niya na yung sabihin niya. Pila tayo, pipila. Ako na, lumalabas na yung thoughts ko. Ganun. Ang akin ay, depende sa situation. Depende sa audience. Depende rin sa audience. Kasi, kunyari, nagli-lead ka bago sila, or mini-meet mo yung bagong team member, or bagong team lead ka, tapos imi-meet ka ng bawat team, you have to be someone relatable. Kasi, ayaw mo tingnan ka nila as, hindi ko siya maaro. Hindi na siya mag-share sa'yo, di ba? Ako naman yung maro. Hindi ko siya ma-reach, ganyan. Parang hindi siya approachable, hindi siya perfect, ganyan. So, you have to be relatable. Pag naman, let's say, kasama mo yung mga, you're showing your project, meron kang pinipitch, you have to be at the sweet spot ng relatable and competent. Diba? Kasi paano may pitch yun kung relatable ka lang, ganyan. Pero there's no competence. So medyo may question yun ng trust, papayagan ba nila yung pitch mo or what not. Yung mga ganun. So really depends on the situation and the people you're working with. At least it's for me. Parang may sasabihin si CJ. Saka si Sweet. Actually, yun sa akin, same din eh. Pero ang naisip ko, pagdating dun sa competency, it's more of, pag yung audience mo is yung client. So, kasi syempre, you have to showcase your expertise, you have to make them believe and na they have to trust you on the process. Kapag same with Ate Pepper, yung kapag kasi sa leadership role, tapos you have new people that you will be managing, dapat relatable ka naman in a sense. Kasi, yun nga, hindi kasi sila mag-a-approach sa'yo agad or hindi sila mag-share ng thoughts nila kung they feel like ang hirap mong i-approach. Na parang, ay, baka mamaya pag may sinabi ako dito, hindi naman niya maiintindihan or di niya naman magiget. So, minsan, they would find people na makaka-relate sila. Doon sila nagsasabi instead of reaching out to you. So, yun, parang, it has to be balanced talaga. Sweet. Okay, bilang attendance to. Mga Napalik sa akin yung ginawa ko last Wait, time. bawal daw mag-time track pag hindi sumagot. sa recitation. Bawal mag-time track pag di daw nakasagot si. Siguro sa akin, siya, for PR and marketing, need mo both. Kasi para sa akin, yung competence mo, competence nung product at saka mo bilang VA with your client earns respect pag nasa marketing or PR field ka. Pero yung relatability mo naman, at the same time, ang ina-earn niya, loyalty. So, let's say, pag karating magre-release ka ng product, parang yung pag being relatable ka dun sa sa client mo or let's say dun sa product mismo na ino-offer mo, it opens a lot of doors. It opens a lot of relationship, ganan, and you get audiences. Pero at the same time, pag competent ka din, it keeps the door it keeps the door open for other possibilities. Kasi 'di ba kapag marami kang kakompetensya dun sa specific product mo, may more opportunities ka to grow kasi mas makikita nila na ito pa yung wala. Ito pa yung kailangan natin improve. Ito pa. Yun lang yung naisip ko. From a marketing perspective. O, ikaw na, Earl. Sa akin naman, community building perspective. Oh, sa politician. Aray. O sige sa akin, Sa community building perspective, mas gusto ko yung competent. My reason for it is,
only incompetent people will be scared by competent people. So, hindi ko sinasabi na dapat hindi ka relatable ha. Kasi you can be both naman. You can be relatable and competent at the same time. Pero for me, competence is really important kasi yun yung magiging nating culture. And lalo na sa VC kasi we pride ourselves with quality of work, high quality of service. Diba? So, I'm not saying one is less than the other, pero I value competence more kasi ano tayo, service-oriented tayo na community. So, competence comes first. Doon natin mabibigay yung work natin and value natin sa work natin. Ayun. I think ang kalaban mo doon, Kuya Earl, challenge ko lang. Kasi competence... Wala akong kalaban, Ate Pepper. Hindi. Only myself. Hindi. Kalaban mo yung mga nasa outer space. Kasi I think Sige, itong law na to, it talks about that hidden envy na hindi mo hindi ipapalabas ng competence or hindi mo siya maisasama sa competence. It's a whole new feeling ng isang person na hindi mo makokontrol. So kung competent sila lahat, pero meron doon isa na envious, doon magbe-breakdown. Yun Ate Pepper. Hindi kasi siya competent. Kaya siya envious. Kaya siya Sorry daw. Sorry daw nung sabi ng engineer ang competent person. Kasi parang we're saying, i-accommodate natin yung envious person kaysa i-weed out siya. Hindi ako agree doon. Kasi in the first place, bakit siya envious? Bakit tayo yung Bakit siya threatened? going to try to make ourselves small para i-accommodate yung envious na person? Hindi ako agree doon. It's not about accommodating that person. Kasi si envy, hindi mo naman yun mailalabas immediately eh. It's a slowly creeping feeling of some people na bigla ka na lang magugulat, ay, may envy pala siya. Now, too late na for weeding out, diba? So, sabi mo nga kanina, it's a sweet, si CJ pala nagsabi nun. It's a combination of that, competence and relatability. May tanong ako. Ang envy ba is something na parang it's just a state at a certain time for one person, or is it a character flaw? Kasi in my experience, parang Sin. kasi di ba? Feeling ko kasi there's no way that you can have both a person full of gratitude Oo. or Kaya appreciation hindi ako as envious. I don't Hindi know. ko pwede ka naman magkaroon Experience ng ko lang yun wala akong na-experience sa parang publikaran. Ay, hindi. Ano siya, good-willed person, appreciative siya, wala siyang masamang ano sa ibang tao kasi hindi siya envious. Parang ang hirap, parang ano yun eh, sobrang malayong ng spectrum yun. parang it's defying the laws of Can be nature. both at the same time. Ang tingin ko kasi sa envy, parang it's a human nature. Kaya nga siya sin eh, di ba? It's part of human beings. And it's always a choice if we're going to be envious or grateful. Pwedeng merong mga tao na grateful sila, ganyan. But there is still a little bit of envy. And then you control it by managing those thoughts. Diba? So, sa setting natin, which I'm very thankful of, is kung meron man, hindi ko pa siya nakikita. Baka hindi naman lumabas kasi. Sabi ko kasi it's a sin eh. Sino pang magsasabi? Ayoko na magkwento kay Ate Pepper. Kung let's say lumabas tayo sa iba, for whatever path we've taken outside VC, there is still that group na ma-experience mo na, do I need to be competent or Yung sinasabi ni Ate Pepper na this is on yung outside world. Kaya ang caveat ko kanina in a community building perspective. Tari ng mga Yun tao. yung caveat ko doon. Kasi sa outside world na, gets ko yung point ni Ate Pepper na hindi mo naman kasi kailangan i-impress or hindi mo kailangang ipakita yung skills mo sa lahat ng tao. Kasi baka hindi naman relevant sa kapitbahay mo, di ba?
Magaling Gets sa mo? automation sinabi mo dun sa kapitbahay. Pinaglaban mo, Kapitbahay mo, pinaglaban di mo mo yung kapitbahay mo ng customer service excellence. Di ba? Pinakita mo yung click.com. Oh. Oh, Do you see my ClickUp PTA certificate? meeting. Sa PTA meeting nag-automate ka. Alam mo yun, hindi na siya relevant. So, gets ko yung sinasabi ni Ate Pepper. Tapos, Na, nagulat sila kasi wala ka namang anak doon, nasa PTA meeting ka. oo. Yun yung malupit doon. Oh. Kaya gets ko yung sinasabi ni Ate Pepper. Pero sa akin lang, on a perspective, dive ulit tayo sa community na binibuild natin sa VC and sa talent pool and sa marketplace na gusto nating i-work on. For me, yung competence. Kasi you can be a good person and a competent person at the same time. Hindi naman siya magkaibang mundo. Hindi siya kagaya ng envy and gratitude. Yung gratitude, dinamay. Magagalit si TJ. Wait lang, may sinasabi. Talagang mainit na yung ulo ng mga tao. Hindi, parang naisip ko lang, hindi ba pag sinabing envy, pwedeng dual siya? Like, for example, naiinggit ka dun sa tao, pero you use that as a goal para to change yourself. Like, kunyari, nakita mo Iba na yun, somebody- inspiring. Inspiration. Pero, that's yun na, nagalit na tayo lahat kay CJ. So, huwag sabay-sabay. Pero kasi CJ, that's you managing yung impulse ng envy. Parang, kapag na-twist mo na yung envy into something inspiring, hindi na talaga siya envy. Hindi na siya Kasi na-manage mo na yung impulse, yung emotion na you're jealous. Parang hindi na siya considered as envy when you see. Na-transform mo na. Kasi kumbaga, naging self-aware ka na, ay, naiinggit ako sa kanya. Pero, bakit ako maingit? Kaya ko rin naman gawin yan. So, una, naging self-aware ka na you are envious of the situation. And then, turn around mo, na instead you self na, ay, bakit siya maganda ako? Hindi, magpaparitoke ako. Kukontakin ko na si Doc Yapi. Yung mga ganon. Nag-transform yung emotion. Hindi siya nag-stay as envy. Ay, umalis sa Ate Pepper, oh. Sabi niya, sabi ni Pepper, kasi bakit nasa inside world ka? Dapat nasa outside world ka. Tama naman yung sinabi ni CJ na paano kung yung envy naman, na channel mo to a different energy, naging mo siyang source of inspiration. For me, hindi na yung envy. Well, for one, tanggap mo. Tanggap mo yung in-envy mo sa kanya. Kumbaga, yung mga tao na kayang parang mag-change ng perspective ng emotion nila or mag-regulate ng impulses na yun are competent people. Kasi you are sa competence. Sabi ko sa inyo, kasi competence you are talaga. self-aware enough to understand na parang this is not a good emotion. This is not a good Ano feeling. ka na nun? I want to Medyo feel it. emotionally mature person ka nun. Kung Oo, kaya mo it's channel something positive. Diba? Nag-chat na si Ate Pepper, I had to drop off kasi na-offend ako kay Earl. What? My God, yung personal experience. may one-on-one daw sila ni Kuya Pat. Yung personal experience ko sa envy. Kasi pag envy ka, kaya siya Hindi ka envious envy ka. Ikaw yung envious. person. Kasi envy. Kumbaga Kasi si Joy, Nakita ko, nakangiti kasi si Edge Ate Si Eloy. Edge. Sabi niya kasi, kala ko ba, ako lang yung pwede magkamali. Pero dahil may envy ka, Eloy. perfect. Ganun. Dahil may envy ka, Eloy. Oo. Ganun talaga yun. Ba't kasi ikaw na Pag envy ka, kaya lang naman siya nagiging negative emotion is parang hindi mo tanggap kung ano man yung reason ng envy mo. Parang you don't trust it. Na parang hindi totoo. Solusyon, You don't trust it. acceptance. Pero pag tanggap mo, kasi magaling talaga siya. Actually, gusto nga maging katulad niya. Tanggap mo na totoo, na deserve niya kung ano man yung kinaka-envy mo sa kanya. And he became actually as an inspiration. Kasi for you, it's true. He deserves it. Sino ba siya? Inggit ako sa yung Teddy kasi ikaw yung favorite ni Mama. Kita Mia, add lang ako dun sa sinabi yung lahat. Kasi naalala ko yung sinabi sa amin nung isa sa mga director namin sa EY na
we hire competent people because we want everyone to relate to each other. Pero sa VC, hindi kami mag-hire ng bonak kasi lahat champion. Hindi makaka-relate yung bonak sa champion. So parang ganun yung point nung director namin na everyone here is competent, everyone here is excellent kasi that's the culture na we want people to relate to. Okay, ito na. Bigyan nyo na kayo ng isang magandang example dito in the context of the workplace. At usually, ito yung reason ng envy. So, kunwari, si Earl, ang rate ni Earl ay $15. Oh, yan. Yun, envy yun. 10 lang, for example. Ito naman Wow, YouTube. Kuya Earl, wow. Magkaano na alaman na talaga, di ba? Kunwari ganun. Pero usually, yun nag-stem out usually ang envy sa workplace. Pero kaya siya na negative kasi sabihin mo na parang hindi naman niya deserve. Bakit siya ganun? Ako nga ganito, di ba? Ako nga ganito ginagawa ko, di ba? Deserve po ni Kuya Earl kasi pinapasa ko Edi po lahat ng tayo. trabaho ko sa kanya. Bali tayo, be, okay lang. Deserve, guys, sa mga mag-question ng rate ni Earl, deserve niya po yun kasi pinapasa ko yung trabaho ko sa kanya. Yun yung nakikita ko talaga na good example ng envy sa workplace na parang may resentment. May resentment. Bago nga lang siya dito, ako nga ang tagal ko na dito tapos siya taas na ng role agad. Tagal ko na nga Pero, dito eh. Kasi ate, yan yung negative effect nung epiphany mo kanina sa meeting natin. Yung lolo na 50 years old na tinanggal. Lolo na nga siya, 50 years old pa siya na tinanggal. Kasi 'di ba, parang you'll think negatively of yourself if hindi ka Hindi ka confident. Oo, hindi mo tinry i-put yung sarili mo out there na, oy, I'm deserving of this rate or oy, I'm deserving of this position. If you don't put yourself in that parang risk or that parang ganong chance, never mong malalaman if you really deserve it or if you don't. Kaya nagkaka-resentment ka when you see people get good rates, get competent rates, competent roles. Kasi nakarating sila, ikaw hindi mo alam kung kakayanin mo. Pero ang mahirap sa akin paniwalaan. The envy is just a state na parang it's just a moment. Feeling ko kasi talaga in my experience sa personal experience ko. As envy. Taray. Bilang personification ng envy. Oo. Hindi talaga. Pag ang tao talaga ay inggitera, it's really a character flaw. It's not something that you can na parang the next tomorrow okay na siya. Ano na siya. Kasi nga yung envy ay isang 7 deadly sin, guys. So, alam niyo. Hindi ko na yung mga connection. Hindi ko na Naman lang, meron lang ako naisip doon sa kay... It's my personal experience na, inggitera. Mabuti siyang tao. About salary comparison. Huh? Ang ano ko naman doon is, naalala ko sa isang talk ni Jonathan Yabut, challenge niya kasi doon yung mga business owners, yung mga managers, to recognize yung mga deserving nila na employees, yung mga deserving for raise, deserving for promotion. Kasi if you will not appreciate your team member will be appreciated somewhere else. Parang yun yung point niya doon sa mga management. So, posible, for example, top performer ako, hindi ako in-acknowledge yung somebody who's an underperformer or I feel na mas nag-underperform sa akin. Ganun ba? Oo. May resentment. Kaya may resentment. So ano daw yun? Management issue siya. So that means it's coming from a point of na parang I am more superior than you. Dapat data-driven yung resentment mo. Data-driven. Kasi Hindi kung wala ka hindi siya ego lang. Kasi hindi ka maingitera. Wala ka ingitera po. Pero yung kasi parang feeling ko darating ka lang sa point na nagkakaroon ka ng envious capacity kapag hindi mo tanggap sa sarili mo kung nasang state ka of your form of living. Like for example, let's say na ang galing ko doon. Magaling ako sa PD hindi ko alam kung bakit. Pag may recording, magaling ka. Pero pag ganito ako, gets mo parang, sabi ko, alam niyo to, yung ako mismo nagko-comment ako sa sarili. Hindi ka kontento kung nasan ka. Oo, parang ganun. Na, parang, for example, yung minsan, di ba may mga tao na magsasabi sa'yo na, na,
feeling ko kasi kaya mo to. Eh, hindi ko pa nga kaya ngayon. Ba't ba nauuna ka? Saglit lang. May sarili Feeling ako. mo lang yun. Feeling mo Balikan lang. mo, feeling mo lang yun, tanga. Parang gano'n. Parang, minsan kasi na ako na parang, hindi naman, pero, nung time na nagsa-start ka sa VC, Umalis na si feeling ko yung capacity talaga nun, hindi pa siya ganun kagaling. Parang kung kaya narinig ko na parang for example about doon sa rates, kasi may iba't iba kayong talent pool na hindi alam nung ibang tao inside the company. May iba't iba kayong expertise. Per person, may iba't ibang expertise na hindi alam ng ibang taong katrabaho nyo kasi hindi nyo naman sila nakakatrabaho first hand. Hindi kayo pinagre-reporta ng VA, hindi kayo pinagre-reporta ng ganito, pero well-aware lang kayo dun sa niche. Pero kasi definitive of expertise, iba siya kapag ikaw na mismo yung nag-handle ng mismong work. So parang, dun mo kasi talaga makikita na parang, yung capacity ng tao actually, hindi siya makikita mo lang based on, okay, ito yung type of job niya, ito yung JD niya. Kasi minsan may mga outside job description na ginagawa pa yung VA na minsan pala hindi mo kaya din as a VA yourself. Parang ganun. So yun. Iba tayo ng na make and model. Totoo. Iba tayo ng seasons in our lives. So, bakit kayo naiinggit? Sino? Sorry daw. Ang dami na trigger ng mga iinggit. Sorry. Uy, nasa first row pa tayo. Punta na tayo sa Kung hindi pera ka, comment below. Kung feeling mo na call out ka sa episode na to, Kung comment feeling mo below. na trigger ka. Kung feeling mo na offend ka namin, Hindi pera please ako. call 0915-772. Next week!